Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tuloy po kayo sa pangatlong araw ng ating simbang gabi. Paghahanda sa muling pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo, ang araw ng Kapaskuhan. Ano po ba ang inyong mga panaginip? Ano po ba ang inyong mga plano sa buhay? Bakit ba minsan hindi natutupad ang ating mga panaginip? Bakit ba minsan nasisira ang ating mga plano? Ito ay marahil dahil tayo ay nananaginip na mag-isa at ang ating mga plano ay pansarili lang. Pinapaalala sa atin ng ating mababasang ebanghelyo na makinig tayo sa Diyos dahil mas maganda ang kanyang panaginip at plano para sa atin. Sa mga napakaraming beses na pinilit pa rin natin ang ating kagustuhan. Kaya tayo'y nagkakamali, tayo'y nakakasakit sa iba, at tayo din ay nasasaktan. Hilingin muli natin ang awa ng Diyos, ang kanyang kapatawaran, para muli tayo maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Ito ang makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, sa lubha akong nagkasala, sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang magpapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita, ibinalita ng anghel, ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mo kaming sumasampalataya, siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Pairali niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa salupain, sa hilaga, at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yung nalimot ng mga taong naghihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Mabubuhay Amen. siyang marangal at sasagana kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, alina't kami sagipin. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang magpakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan, nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria.
Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya'y ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga pagkakasala. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Nang nagising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria, hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po muli sa ating simbang gabi. Tayo po ay nasa pangatlo ng araw ng ating debosyon, paghahanda para sa araw ng Kapaskuhan. O hindi kayo nakasali sa dalawang unang araw natin, pwede po kayong bumalik, pakinggan nyo yung ating mga homily. Dahil ito pong ating mga sermon o homilya ay merong tema. Ang pinag-uusapan natin ay mga panalangin sinasagot ng Diyos. How can God answer our prayers? How can we receive answered prayers from God? Diba palagi po tayong nagdarasal, nananalangin, meron tayong dinudulog sa Diyos. Pero bakit hanggang ngayon minsan hindi po niya binibigay ito? Pinagmumunihan po natin, gamit po ang mga pagbasa natin, kung paano ba tayo makakatanggap ng sagot sa ating mga panalangin. Sa unang araw, sinabi po natin na kailangan maniwala ka para makatanggap ka. You need to believe in order to receive. Sa pangalawang araw, pinagmunihan po natin na kailangan tayong matuwa, magalak, dahil yan ang nag-a-attract o humihila na mga blessings sa ating buhay. At ngayong pangatlong araw, pagmunihan po natin na nag-uumpisang masagot ng Diyos ang ating mga dasal kung meron tayong panaginip, kung meron tayong plano. But first and foremost, my dear friends, you need to have a clear vision of your dreams and your plans. Magandang itanong po yun. Doon ba sa aking mga panaginip, sa aking mga plano sa buhay, sila ba ay malinaw? Kayo pong mga nagmamaneho, alam niyo po yan, na pag kayo ay naglalakbay, bigla umulan, ano po ang pinakamahalaga na kailangan nyong linisin o kailangan maliwanag sa inyong sasakyan? Hindi po ba yung inyong windshield? Hindi po ba yung inyong mga salamin? Habang ikaw ay nagmamaneho, kung bigla-bigla naputikan ang iyong sasakyan, ano po ang pinakamahalaga na kailangan mong bigyan ng pansin, linisin? Hindi po yung inyong mga pintuan. Hindi po yung inyong bubungan. Hindi po yung inyong gulong. Pwede pong malinis yan pagkatapos na lang ng inyong paglalakbay. Pero habang umaandar ang iyong sasakyan, ang pinakamahalaga na dapat bigyan mo ng pansin, linisin, yan po yung inyong windshield, ang inyong mga salamin. Dahil pag wala kang nakikita, hindi ka makakarating dun sa iyong pupuntahan. Baka naman, yan ang isang problema, bakit hindi natin natatanggap sa Diyos ang ating mga hiling? Because we are not clear with our prayers. Ang Panginoon, pag sinasagot niya yung panalangin, hiling ng mga tao, ano po yung tanong niya? What do you want me to do for you? Tinatanong niya diretsyo, ano ba talaga ang gusto mo? Tingnan niyo po ang Panginoon, pag meron siyang panaginip na gusto niyang matupad,
para sa kanyang bayan. Napakaklaro ng kanyang panaginip. His vision is always clear. Sa unang pagbasa, narinig natin, ano ba ang plano panaginip ng Diyos? Iuuwi niya ang kanyang bayan doon sa Israel. Muli niyang papatayo ang templo. Bibigyan niya muli ang mga Israelita na naging dayuhan sa ibang bayan ng kanilang sari-sariling lupain. See how clear the vision and dream of God is. Kaya nga po, hindi magiging totoo yung iyong gusto kung hindi malinaw ang iyong kahilingan. Kahit naman po kayong mga nagpapagawa ng bahay, di ba? Kailangan ipaguhit mo ng mabuti yung plano, yung disenyo ng iyong bahay. Pag walang plano, basta't ka na lang nagpapagawa, delikado po yan. Baka bumagsak ang iyong pinapagawang bahay. Amen? Tingnan niyo po, suriin niyo yung inyong mga panalangin. Hindi po sapat na sabihin mo, Lord, pagalingin mo ako. Be specific. Ano ba ang gagawin mo kung papagalingin ka ng Diyos? Yung mga iba, alam ko, ang dasal nila, Lord, sana magkapera kami. Lord, sana makabayad kami ng utang. But there is a more beautiful way of praying that. There is a better way of praying for money, for financial blessing in your life. Sabihin mo, Panginoon, pag nagkaroon ako ng pera, makakabayad ako ng utang, mawawala yung aking worries, aking pag-aalala, tutulong ako sa simbahan, tutulungan ko yung aking mga kapatid na naghihirap, tutulungan ko din yung mga ibang tao na naghihikaw sa buhay. Be specific with what you're going to do if God will bless you. Alam ko po yung mga iba pinagdarasan nila, Lord, baguhin mo yung aking asawa. Ang tanong, pagkatapos nagbago ng iyong asawa, ano na nun? Kung nagbago yung asawa mo, pero ikaw na nananalangin, nagdadasal para sa asawa mo, hindi ka nagbago. Wala din pong kwenta, hindi po ba? Ano ang gagawin nyo, kayong dalawa, kung nagbago man ang iyong asawa, kung bumalik man sa iyo, kung bumalik yung inyong dating malalim, masarap na pagsasama at pagmamahalan? What will you do? Are you clear when you pray to God? Yan po yung una. Pero pangalawa, pag nagdadasal din po kayo, kung meron po kayong hiling, panaginip at plano, keep it to yourself. Huwag niyo pong ibubulgar, huwag niyo pong ikakalat, huwag niyo pong ipagsasabi sa ibang tao. Be silent with your dreams. Keep your plans to yourself. Bakit po? Because when you tell your dreams to other people will spoil them. Yung ibang tao, minsan magiging hadlang sila dun sa iyong panaginip. Tignan nyo nga po dito sa ating ebanghelyo. Kahit na matuwid na tao, mabuting tao, itong si San Jose, nung nalaman niya itong kanyang mapapangasawa, si Maria, ay nagkaroon ng anak. Meron ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Gusto niyang makipaghiwalay. Yun ay plano ng Diyos. Nung nalaman niya, parang naging pa siyang isang balakid para matupad ang plano ng Diyos. So, it is a good lesson to remember, my dear friends. Ano man ang iyong binabalak, sa'yo muna. Kahit na mahal mo yung asawa mo, yung iyong mga anak, mga kapatid mo, lalong-lalo na sa mga kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo, huwag niyo muna po sasabihin sa kanila. Kasi baka maging hadlang silang manira, lalong-lalo na alam niyo naman, maraming tao dyan ang inggitin. Hindi po ba? At ang inggit, nakakasira. Naalala ko po yung kwento ni Steve Harvey. Hindi ko po alam kung kilala niyo siya. Yung po negro na nag-MC ng Miss Universe tapos nagkamali, yung komedyante, siguradong kilala niyo po siya. Kwento po ni Steve Harvey, nung bata po siya, tinanong sila nilang teacher kung ano daw po ang gusto nila pagtanda nila. At nasabi po ni Steve Harvey, nung bata siya, I want to become a Hollywood star. Sabi po niya. Alam niyo po kung anong ginawa nung teacher niya, nung guru niya? Tinawanan ba naman siya? Sabi, how can you become a movie star, a Hollywood star? You're ugly. Nilait po siya. Hinusgahan siya doon sa kanyang muka. Tinandaan daw po ni Steve Harvey yon. At alam niyo po kung anong ginawa niya? Nung sumikat na itong si Steve Harvey, nung yumaman na siya, bawat
Pasko, bawat taon, nagpapadala daw siya ng TV doon sa teacher niyang yon. Niririgaluhan niya ng bagong telebisyon yung kanyang guro. Para saan? Nilait na nga siya pagkatapos siya pa magbibigay ng regalo. Sabi po ni Steve Harvey, ginagawa ko yon taon-taon para mapanood niya ko doon sa TV na niririgalo ko sa kanya. Siya yung nagsabi, tinawanan ako, hindi ako magiging Hollywood star. Pero ngayon gusto kong makita niya, itong taong nilait niya, napatunayan na mali siya. Napakagandang paalaala po sa atin yan, mga kapatid, that many times, some people will become roadblocks or hindrances to our dreams and plans. So kung ayaw mong masira ang loob mo, tumahimik ka muna diyan sa iyong mga panaginip at plano. At kung man merong tao na naninira sa iyong mga balak, tandaan niyo po ito, konti lang yan. Tandaan niyo po sa mundo natin, we have 8 billion people. Dami po, no? Napakaraming mga tao ngayon sa mundo. Alam mo kung ilan yung mga taong may ayaw sa'yo? Alam niyo po kung ilan yung mga taong naninira sa mga balak natin? Mga 1, 2, marami na yung 3. Tandaan niyo po yon. Huwag kayong magpapasira ng loob sa ibang tao. Pero hindi nila masisira ang iyong panaginip at plano kung tahimik ka lang at kung sinasarili mo muna at nagpapagod ka para matupad ang iyong mga panaginip. Amen? Pangatlo at kahuli-hulihan, sabihin mo sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos ang balak mo. At pagkatapos mong sinabi sa Diyos ang iyong mga panaginip, ito po mas mahalagang step. Ito pong mas mahalagang tandaan na sundan mo yung plano, yung panaginip ng Diyos. Because God's dreams, God's vision is better than our vision. Alam niyo po, yung mga panaginip ng Diyos sa atin, nakakamangha, mind-blowing, unimaginable. Babasahin niyo po ang Biblia, babasahin yung Ebanghelyo. God always gives us promises and they are very beautiful promises. Yan po yung regalo ng Diyos sa atin. Pero ito yung nakakapagtaka. Magbibigay ng panaginip ang Diyos sa atin. Hindi niya sasabihin yung mga hakbang para makamtan mo, para makuha mo yung panaginip na yon. Tingnan niyo po sa ating Ebanghelyo. Nagpakita daw ang anghel dito kay San Jose. Sinabi, yung batang yon hindi aksidente. Yung batang yon ay galing sa Diyos. Binuo, galing sa banal na Espiritu. Yung batang yon siyang magliligtas ng sanlibutan. A very beautiful dream. Not only for Saint Joseph but for all of us. Hindi po ba? Pero hindi ko po alam kung napansin nyo. Hindi sinabi ng Diyos kung paano mangyayari yung pagliligtas ni Jesus sa atin. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi lininaw ng Diyos kay San Jose, ano yung mangyayari kung tatango siya, kung susunod siya dun sa panaginip ng Diyos. Bakit po hindi sinasabi ng Diyos sa atin yung hakbang para makamtan natin yung mga panaginip natin? Kasi baka pag sinabi ng Diyos sa atin, ang mga hakbang na ito, baka hindi na po tayo papayag na kamtin natin o sumunod sa kanyang panaginip. Because the plans to reach the dreams are very painful and very difficult. Ano po yung mga naranasan ni San Jose? Umalis po sila sa kanilang bayan. Nagtago sila dahil tinutugis sila ni Haring Herodes. Kung alam lang, kung sinabi lang ng Diyos yon, baka siguro umayaw po siya. Hindi po ba? Hindi rin niya alam na mawawala yung kanyang anak sa templo. Hindi rin niya alam na yung kanyang anak, itong si Jesus, ay papatayin sa krus. Bakit hindi sinabi ng Diyos? Kasi ayaw ng Diyos na matakot siya. Kaya nga, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Pag kayo din po ay nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga hadlang sa inyong buhay, ng mga paghihirap, ng mga bigat sa inyong buhay, consider them as the plans of God in order for you to reach His dream. The dreams of God are very beautiful. And yet the plan, the steps to reach that dream are very difficult. Pag nahihirapan na po kayo para gumaan, para magkaroon kayo ng kapayapaan,
Para maging masaya kayo ulit, sabihin niyo po, yung mga paghihirap na yan, kailangan kong maranasan para makamtan ko ang panaginip at plano ng Diyos para sa akin. Remember that. If you have challenges, if you have problems, believe and say that to yourself. These are the steps in order for me to receive God's dream, God's vision for my life. Alam niyo po ako, nung bata ako, 2 po yung aking panaginip at pangarap. Una, gusto ko po talaga magpari. Pero pangalawa, secret lang po natin to ha, huwag niyo pong pagsasabi. Ang panaginip ko po pangarap, mag-artista. Kasi po usong-uso po noon, yung pong starstruck, dream, believe, survive. High school po ako noon, nakikita ko, no, sila Mark Heras, no, yung mga matinee idol. Sabi ko, parang bagay ako dun sabi ko. Pero alam ko naman po, hindi ako ganong kagwapuhan. Salamat sa Diyos, tinulungan po niya akong magpari. Pero tignan nyo naman po, napakabuti ng Diyos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa hindi ko naman po talaga pinaplano, bakit pinasikat ako ng Diyos? Hindi ko naman po talaga ito kagustuhan. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Pero alam niyo po ba, kung sinabi ng Diyos sa akin, ano yung mga mangyayari sa akin bago man ako maging pari, baka po siguro umayaw ako. Baka siguro hindi na po ako magtuloy. Kasi bago po ako nagpare, yung tatay ko nagkasakit, yung nanay ko nagkasakit din. Nagkabaon-baon po kami sa utang. Kung malalaman ko lang po yung pagpasok ko sa seminaryo, yun yung magiging dahilan ng aming paghihirap sa pamilya. Baka hindi na po ako nagtuloy. Pero salamat sa Diyos, hindi niya sinabi yun, hindi niya pinakita. Along the way, doon niya pinaranas. Pero palagi ako nagtitiwala sa Diyos. Kaya, pag nahihirapan ka na at malapit ka ng sumuko, sana bumalik ka doon sa panaginip at pangarap ng Diyos para sa iyo. May the dream be bigger than your experience of suffering. Yan po yung magandang tandaan palagi. Kaya nga kapatid, ano po ba yung inyong mga panaginip? Ano po ba yung inyong mga pangarap? Ano po ba ang inyong mga plano? Gusto niyo po bang matanggap ang mga ito? Tandaan niyo po, sana maging malinaw ang iyong mga panaginip. At habang kinakamtan mo sila, sa'yo muna. Tumahimik ka at kung kailangan mong buksan at sabihin, sabihin mo ito sa Diyos. At pangatlo at kahuli-hulihan, kailangan kang palaging magtiwala sa Diyos na may ginagawa siyang mas magandang panaginip at plano sa iyo. Kung man nahihirapan ka, tandaan mo, ang mga yan ay kailangan mong maranasan para marating mo ang panaginip at pangarap ng Diyos para sa iyo. Magpasalamat po tayo sa misang ito dahil napakabait ng Diyos. Hindi niya tayo iniiwan, palagi niya tayong ginagabayan. At hilingin pa natin ang grasya ng pagtsatsaga na darating ang araw ay makamtan natin ang panaginip at pangarap ng Diyos para sa atin. Amen. Palagi tayong ginagabayan ng Diyos at sa lahat ng ginagawa niya ay para sa ating kabutihan. Ihabilin natin ngayon ang ating mga sarili at ang buong sangkatauhan sa kanyang masuyuing pagkalinga. Manalangin tayo at sa bawat dasal at dalangin ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, habang naghahanda tayong magdiwang sa kapanganakan ni Jesus, mapagtuunan nawa natin ang anumang nagbubuklod at hindi ang naghati-hati sa atin, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, Papa Francisco, Arsobispo Florentino Labarias, at mga pinunong espiritual sa ating pamayanan, naway maging inspirasyon sila ng kanilang mga kawan sa kanilang sipag at sigasig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa at mga samang pandaigdig, naway patnubayan ang kanilang mga plano at gabayan sila tuwina ng mga prinsipyo ng kapatiran, pagkakaisa at pagkakawanggawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din po natin ang ating mga personal na panalangin sa Diyos. Panginoong Diyos, at Ama ng lahat, ipagkaloob mo ang iyong pagpapala sa aming lahat
na nilikha mo ayon sa iyong wangis. Aliwin ang aming mga nahahapis na puso at bigyan mo ng pag-asa ang mga nag-aagaw buhay. At pagkaloob mo kaming lahat ng kapayapaan, biyaya sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng Banal na Espiritu na pumupuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinataas na naming sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng Mahal na Birhen, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdiriwang niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, sabay-sabay tayo at magkaisa na manalangin sa Kanya. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Pagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama namin mapagmahal, sa aming pagsasalo-salo sa banal na hain, lagi nawang naming madama ang iyong kagandahang loob, upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawan tao ng iyong anak. Ngayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang assignment po natin para sa pangatlong araw ng ating simbang gabi ay ito. Kumuha po kayo ng isang kapirasong papel, isulat niyo ang inyong panaginip, pangarap, para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa mga anak mo, kahit kanino. Pero pag sinulat nyo, please be specific. Lagay mo ilang taon bago matupad yung pangarap, saan mangyayari, kung meron kang hinihiling na pera, magkano ba yan? Be specific, maging malinaw, diyan po sa inyong panaginip, plano at dasal. At pagkatapos niyo pong sinulat, magdasal po kayo ng isang Ama Namin. Ituklip niyo, ilagay niyo po sa ilalim ng inyong mga altar. Kung meron po kayong Sleeping Saint Joseph, mas maganda. Doon niyo po iniipit, doon niyo ilagay sa ilalim ni Sleeping Saint Joseph yung inyong mga specific, malinaw na dasal. Magtiwala kayo sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. The sacrament of your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, I come, sick to the doctor of life, unclean to the fountain of mercy, blind to the radiance of eternal light, poor and needy to the Lord of heaven and earth. Lord, in your great generosity, heal my sickness.
Wash away my defilement, enlighten my blindness, enrich my poverty, and clothe my nakedness. May I receive the bread of angels, the King of kings and Lord of lords, with humble reverence, with the purity and faith, the repentance and love, and the determined purpose that will help to bring me to salvation. May I receive the sacrament of the Lord's body and blood and its reality and power. King God, may I receive the body of your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, born from the womb of the Virgin Mary, and so be received into his mystical body and numbered among his members. Loving Father, as on my earthly pilgrimage, I now receive your beloved Son under the veil of a sacrament. May I one day see him face to face in glory, who lives and reigns with you forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. the Lord be with you. And with your spirit. My dear friends, today we celebrate the feast day of Saint Francis de Sales, Bishop and Doctor of the Church. One of the beautiful teachings of Saint Francis is, be who you are, but be well who you are. Saint Francis believed that we can become holy, not by becoming a religious, just like him. We can be holy, not by entering the monastery, not becoming a priest, a nun, a missionary, not by sacrificing our life like a martyr, but where you are, in the ordinariness of your life, with your own work, obligation, in your simpleness, you can become holy by doing your best. Let us ask ourselves, do we do the best that we can where we are now in our life? And do we give to the Lord our best? The gospel is reminding us that we should open our minds, ears, and heart to the Word of God. If not, the evil one will snatch away the truth, and we would remain as a slave of the devil. For the many times that we forgot about our calling to become holy, we ask the Lord for His merciful forgiveness so that we can become more worthy now to celebrate the sacred mysteries. I confess To Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Let us pray. O God, who for the salvation of souls willed that your Bishop Saint Francis de Sales become all things to all, graciously grant that through the following of his example, we may always display the gentleness of your charity in the service of our neighbor. We ask this through Christ our Lord. Amen. A reading from the second book of Samuel. That night the Lord spoke to Nathan and said, "Go tell my servant David, thus says the Lord, should you build me a house to dwell in? I have not dwelt in a house from the day on which I led the children of Israel out of Egypt to the present. But I have been going about in a tent under cloth. In all my wanderings, everywhere among the children of Israel, did I ever utter a word to any one of the judges whom I charged to tend my people Israel to ask, why have you not built me a house of cedar? Now then, speak thus to my servant David. The Lord of hosts has this to say, it was I who took you from the pasture and from the care of the flock, to be commander of my people Israel. I have been with you wherever you went, and I have destroyed all your enemies before you. And I will make you famous like the great ones of the earth. I will fix a place for my people Israel. I will plant them so that they may dwell in their place without further disturbance. Neither shall the wicked continue to afflict them as they did of old, since the time I first appointed judges over my people Israel. I will give you rest from all your enemies. The Lord also reveals to you that he will establish a house for you. And when your time comes and you rest with your ancestors, I will rise up your heir after you, sprung from your lions, and I will make his kingdom firm. It is he who shall build a house for my name, and I will make his royal throne firm forever. I will be a father to him, and he shall be a son to me. And if he does wrong, I will correct him with the rod of men and with human chastisements. But I will not withdraw my favor from him, as I withdrew it from your predecessor Saul, who I removed from my presence. Your house and your kingdom shall endure forever before me. Your throne shall stand firm forever. Nathan reported all these words and this entire vision to David. The word of the Lord. Thanks be to God. Forever I will maintain my love for my servant. Forever I will maintain my love for my servant. I have made a covenant with my chosen one. I have sworn to David my servant. I will make your dynasty stand forever and establish your throne through all ages. Forever I will maintain my love for my servant. He shall cry to me, you are my Father, my God, the rock that brings me victory.
I make myself him firstborn, most high over the kings of the earth. Forever I will maintain my love for my servant. Forever I will maintain my love for him. My covenant with him stands firm. I will establish his dynasty forever, his throne as the days of the heavens. Forever I will maintain my love for my servant. The seed is the word of God. Christ is the sower. All who come to him will live forever. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. glory to you, O Lord. On another occasion, Jesus began to teach by the sea. A very large crowd gathered around him, so that he got into a boat on the sea and sat down. And the whole crowd was beside the sea on land. And he taught them at length in parables. And in the course of his instruction, he said to them, "Hear this. A sower went out to sow. As he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up. Other seeds fell on a rocky ground, where it had little soil. It sprang up and at once, because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it produced no grain. Some seed fell on rich soil and produced fruit, and it came up and grew and yielded 30, 60, and 100-fold. He added, "Whoever has ears to hear ought to hear." And when he was alone, those present along with the 12 questioned him about the parables. He answered them, "The mystery of the kingdom of God has been granted to you. But to those outside, everything comes in parables, so that they may look and see, but not perceive, and hear and listen, but not understand, in order that they may not be converted and be forgiven." Jesus said to them, Do you not understand this parable? Then how will you understand any of the parables? The sower sows the word. These are the ones on the path where the word is sown. As soon as they hear, Satan comes at once and takes away the word sown in them. And these are the ones sown on rocky ground, who when they hear the word, receive it at once with joy. But they have no roots. They last only for a time. Then when tribulation or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Those sown among thorns are another sort. They are the people who hear the word, but worldly anxiety, the lure of riches, and the craving for other things intrude and choke the word, and it bears no fruit. But those sown on rich soil are the ones who hear the word and accept it, and bear fruit 30 and 60
and 100-fold. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. What do you think is the greatest enemy of mankind? Ano po sa tingin nyo yung pinakakalaban natin tayong mga tao, tayong nilikha ng Diyos? Ang demonyo? Hindi po. Ang masama? Hindi po. Ang tukso ng diablo? Hindi po. I want you to remember this, my dear friends, and remember it clearly. The greatest enemy of our lives is ignorance. Ang pinakakalaban natin, tayong mga tao, tayong nabubuhay dito sa mundo, ay ang kamangmangan. Palitan natin yung salita. Yung mas may tama, may tagos sa puso. Ang pinakakalaban natin, kaya tayo ay hindi nalalapit sa Diyos, hindi uuwi sa langit. Ano? Katangahan. Kaya nga, ano ang paanyaya ng araw na ito? Ano ang sinasabi ng Diyos sa atin? Huwag kayong tanga. Nakukuha tayo ng masama kasi wala tayong alam. Gusto ng demonyo ang mangmang tayo, ang tanga tayo. Kasi doon lang niya tayo mapapasunod. Pero pag malinaw sa atin, pag naiintindihan natin, pag nauunawaan natin, kahit na anong gawin na tukso ng demonyo, hindi niya tayo makukuha. Hindi niya tayo maloloko. Balikan niyo ang aral, ang paliwanag ng ating Panginoon dito po sa the parable of the sower. Binibigyan tayo ng babala ni Jesus. Sabi niya, that the word is being sown to us. Ang salita ng Diyos, ang karunungan, binibigay sa atin. Pero ano ang ginagawa ng demonyo? Sabi niya, as soon as you receive the word, Satan comes and takes away the word in us. Magnanakaw ang masama. At bakit ninanakaw niya ang salita ng Diyos? Kasi ang salita ng Diyos ay katotohanan. At ano ang katotohanan? Basahin niyo po sa Biblia. The truth will set us free. Gusto mong lumaya? Gusto mong maging masaya? Gusto mong maging payapa? Then, have the word of God, the truth of the Lord, to take root in you. Huwag mong hahayaan na kunin, nakawin, at sirain ng demonyo. Do not remain ignorant. So, listen and understand. Marami sa atin naririnig pero ayaw unawain. Di po ba? Nauunawaan naman natin naiintindihan naman natin Pero yan ang ginagawa ng masama. Ginagawa tayong matigas ang ulo, matigas ang puso, dahil pag matigas, wala nang ibang papasok, hindi mag-uugat, at hindi magbibigay sa iyo ng mabuti at magandang epekto
at bunga. So mag-ingat tayo. Magbantay tayo sa ginagawa ng masama. This is the tactic. These are the tactics of the evil one to keep us ignorant of the word. First, he distracts us para hindi natin maalaala at maunawaan ang salita ng Diyos. Ang dami niyang pinapakita sa atin, ang dami niyang pinaparinig sa atin. Sabi nga, if the devil cannot tempt you, the devil will make you busy. Kung hindi ka makuha, matukso ng demonyo, pupunuin ka niya ng activity, ng trabaho, ng data, ng information. Distraction. Para malito ka, para maligaw ka. But secondly, the devil will give us problems. Sino po yung madalas na gustong tuksohin at makuha ng demonyo? Yung mga malalakas. Yung mga palasimba sa atin. Yung mga merong pagnanasa na talagang lumapit sa Diyos, mahalin ng Diyos, paglingkuran ng Panginoon. Kaya nga hindi nyo napansin, pag malapit na malapit ka sa Diyos, pag nagsaserve ka sa simbahan, pag ginagawa mo ang lahat para maging tapat sa Kanya, bakit diyan nagsusunod-sunod yung iyong mga problema? Marami pong may ganyan na kwento. Nagkakabaon-baon sa utang, namamatayan, nagkakaroon ng sakit, umiiyak sa akin, nagtatanong, Father, ano bang ginawa ko sa Diyos? Bakit ako pinapahirapan? Hindi ang Diyos ang nagpapahirap sa inyo, tandaan nyo. Kung hindi ang demonyo. Bakit? Para pag hirap na hirap ka na, ang gusto ng demonyo ay murahin mo ang Diyos. Di po ba? Yun ang hinihintay ng demonyo. Para sumakit ang loob mo sa Diyos. Pero bakit hinahayaan tayo ng Diyos na maghirap? Kasi sinusubukan niya tayo. Are we strong? Are we true? Are we faithful? Kung minsan pag marami kang problema, hindi matino ang iyong pag-iisip. Hindi po ba? Again, see. Binablock out tayo ng demonyo. He wants us to remain in the darkness. Ignorance, our greatest enemy, used by the devil. Pero pangatlo, ano pang gamit ng demonyo? Ang isip ng tao. Diyan nakakarinig ka ng iba't ibang mga bulong galing sa masama. Isang gagamitin ng demonyo sa iyo, ang iyong alaala. Kaya nga ang hirap magpatawad eh. Kasi ano sinasabi ng iyong isip? Papatawarin mo yan? Hindi mo na naalaala yung ginawa niya sa iyo? Tandaan mo yung sakit na binigay niya sa iyo. Bakit mo siya papatawarin? Hindi niya deserve ang pagpapatawad mo. See? San galing yon? Sa Diyos o sa demonyo? The devil uses our memory so that we can continue to suffer, so that our relationships would be broken. Because it is so difficult to love when you live in the past. Amen? It is so difficult to become happy when you remember the pain of your past. Gagamitin din ng demonyong isip mo. Naririnig mo dyan. Follow your heart. Gawin mo yung gusto mo.
Gawin mo yung magpapasaya sa'yo. Wala naman masama na gawin mo yung ikatutuwa mo. Pero ano ba madalas ang kinatutuwa ng tao? Yung hindi kinatutuwa ng Diyos. Ang madalas na kinatutuwa natin ay yung tayo lang yung masaya, pero yung iba napapaiyak natin. Di po ba? Sasabihan pa ng demonyo sa'yo, maririnig mo sa isip mo, mag-enjoy ka, paminsan-minsan lang. Deserve mo yan. Kaya nga, nakikita mo na nga, doon sa pakete ng sigarilyo, smoking kills. Anong gagawin mo? Tatakpan mo na lang. Di po ba? Nakikita mo, may namamatay na tao pero di mo pinapansin. Dahil mas mahalaga yung tumatakbo sa iyong isip. Bakit merong mga nangangaliwa? Ang galing ng bulong ng demonyo sa kanila. Wala namang makakaalam. Hindi nila malalaman yan. Lalaki ka. Deserve mo din maging masaya. Nagre-relax ka lang naman eh. Basta't ang mahalaga, sinusustentuhan mo ang pamilya mo. See, these are not the words of God. But these are the words of the evil one. At ano po ang layunin? Para mabingi tayo at hindi natin matanggap ang salita ng Diyos na maglalaya sa atin. Mga kapatid, kung dumadapo sa inyo itong aral na ito, huwag niyo naman tigasan ang iyong puso. Huwag mong tigasan ang iyong isip. Hayaan mong pumasok ang mensahe ng Diyos. Hayaan mong mag-ugat ang kanyang salita, ang kanyang katotohanan. Dahil sa salita lang ng Diyos, tayo magiging payapa, malaya, at masaya. Alam na natin ang taktika, ang pamamaraan ng demonyo. Nasa atin. Sino bang ating susundin? Ang masama o ang mabuti? Ano bang gusto nating maranasan? Ang panandali ang tuwa o ang tuwa at kapayapaan na magpasawalang hanggan? The choice is yours. And yet, the good news is, God will never grow tired. God will never stop sowing His word to you. Hopefully, someday, the word of God, the wisdom of the Lord, truth will take root in you and bear fruit abundantly. Amen. Tumayo po tayo. Let us offer our prayers to the Lord, and for every prayer, let us say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. May priests strive to be tireless and powerful preachers of the word and zealous dispensers of God's grace in the sacraments, we pray. Lord, hear our prayer. May the people of God hear the word of God and accept it so that it will bear abundant fruits in their lives, we pray. Lord, hear our prayer. May worldly care and anxiety not shake our trust in the Lord. May we hold on to God's word that has power to build us up
and give us an inheritance among the saints, we pray. Lord, hear our prayer. We also include in our intention thanksgiving of Candido Merita Pineda and family, birthday blessing of Lizelle Datu, and for the eternal rest and peace of the souls of Isabel Fortunato, Rodolfo Francisco, and Rogelio. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Almighty God, your word is like rain that makes the earth fruitful. Make us live by your word so that we may bear a rich harvest of faith, hope, and love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Pray now, my dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive, O Lord, we pray, the offerings placed on your altar in commemoration of Blessed Francis of Sales, so that as you brought him glory, you may, through the sacred mysteries, grant to us your pardon. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For us on the festival of Saint Francis of Sales, you bid your church to rejoice. So too you strengthen her by the example of his holy life. Teach her by his words of preaching, and keep her safe in answer to his prayers. And so with the company of angels and saints we sing the hymn of your praise, as without end we now acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them, like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time when he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this.
all of you, and eat of it. For this is my body, which shall be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave the chalice to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity. Together with Francis, our Pope, Florentino, our Archbishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her glorious spouse, with your blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Full of trust and confidence, our loving Father, let us now pray that the words that Jesus taught us.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin, and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. For you who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace with you, peace with you, peace with you. My dear friends, behold our Lord and Savior Jesus Christ, our Lamb of God, the one who takes away the sins of the world. Blessed are we now called to be with him in the banquet of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that through the sacrament we have received, we may imitate on earth the charity and meekness of Saint Francis de Sales, and so attain like him the glory of heaven. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you, And with your spirit, and may Almighty God bless you, the Father and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us now go in peace. Thanks be to God.